Hello guys, good morning. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel. Don't visit it. Once again, ako nga pala si Josh for today's video guys. Nagkaroon nga tayo guys ng announcement kahapon na effective October 6, 2023, magkakaroon po ng pagbabago na naman dito sa Facebook terms and conditions. So una na sabi ko sa inyo sa ads on Reels, pero sumabay na din pala yung in-stream ad. So papakita ko sa inyo ano nga ba yung mga dapat natin tandaan or dapat natin gawin para maiwasan natin makareceive ng mga violations usually sa in-stream ads saka ads on Reels. Kapag nagkaroon tayo ng violation dito, posible na hindi natin makuha yung ating earnings or payout dito kay Meta. So punta na tayo sa ating dashboard. So makikita natin dito guys yung pinaka natin monetization, and then pag pumunta tayo sa ads on Reels. So ito yung mga babasa natin. Actually guys, for transparency, bagsak po talaga yung earnings natin kahit po ako, dahil naging not recommendable ako na more than 1 month. Ibig sabihin naging less visible ako. Hindi ako nakikita ng mga followers ko, hindi nakikita yung mga bago kong upload. Pero ganun pa man, gusto kong i-share sa inyo yung bagong update na to para maging aware tayo. Effective October 6, if you do not follow the terms for ads on Reels, you may not be eligible to receive payout for ads on Reels. Once na-clinic natin itong terms, medyo mahaba ito. Basahin nyo na lang po before yan. So sabi dito, sa letter B, no payment will be made for any content that violate any of Meta term of valid or fallacies, including content that is identified as potential infringing the right of the third party. So dito hinighlights nila yung terms of fallacy. So yung mga video na hindi sa'yo, yan, ito yung mga unoriginal limited content violation, posible hindi makareceive ng payout. Sa letter C, your use of ad tools is subject to agree to comply with partner monetization policy, content monetization policy. So ito lang naman yung susundin natin guys. Iwasan natin magkaroon ng violation sa dalawa na ito, partner and content monetization policy. So ano nga ba ito? Medyo mahaba ito guys, no? Kaya make it sure na basahin nyo ito. Okay? So yun lang naman dito. And yun sa letter F, all ads are subject to Meta Community Standard and advertising policy. So bali apat pala talaga yung susundin natin, hindi lang dalawa. So partner monetization, content monetization, advertising policy, yung community guidelines. So ayun, so ganun pa din medyo mahaba ito, pero ito lang talaga yung ating dapat pagtuunan ng pansin, yung ating pag-create ng content at iwasan yung magkaroon ng violation or restrictions sa mga policies na ito. So sa partner monetization, mare-redirect tayo sa third party page. So sa partner monetization magkaiba yung content. So dapat create content on eligible surface, reside in eligible country, follow our community standard, follow our content policies, share authentic content, share original content. Palagi na lang natin pinagdidiinan ito, yung authentic and original content, magkaiba sila guys, hindi lang sila halos similar. So kung kayo ay kumukuha ng mga clips na i-add nyo sa video nyo para maging quality and engaging, make it sure na lagyan natin ng disclaimer or permission na gamitin yung specific clips or video or photo na nandun sa video mo. Monetize authentic engagement. Ito nga yung meron akong video na ito. Isa din na tinitingnan ni Meta o ni Facebook once na gumagawa tayo ng mga title ng video natin at nagiging clickbait na siya or watch bait yung video natin dahil sa title, mas nagkakaroon tayo ng violation or hindi masyadong sinishare ni Facebook or sinasuggest yung mga video natin sa wider audience. Ganon din po, nagkaroon tayo ng not recommendable profile dahil sa monetize authentic engagement. Ito nga yung engagement baiting. Okay? Follow our payment and terms. So dito, yung payment terms, kung
kayo ay nagbo-boosting. So dapat valid yung mga cards, yung mga transactions na nagaganap or nangyayari dito sa Meta. Okay, follow our page, groups, and event terms. Dito naman sa mga pages, siguro yung cross-posting, no? Iwasan natin. Hindi tayo dapat talaga mag-cross-post, lalo na kung yung page or yung personal account mo ay parehas monetize. So, yan yung karaniwang nababasa natin, naririnig natin, at napapanood natin. Tama bang mag-share ng cross-posting, no? And dito, para maiwasan na natin, wag na lang tayo mag-cross-post. Kasi una pa lang alam natin, magkakaroon na ng violation or na-use natin or na-abuse natin yung monetization, 'di ba? So pareha sila monetize, so i-share nyo lang. So hindi ganun ka-advisable. Sa groups, syempre iwasan din natin mag-share ng mga links, mag-share ng mga spam message or spam link sa mga comment sections. Iwasan natin guys mag-share ng hindi relatable na video dun sa specific groups. Develop an established presence. Dapat tayo mismo yung nakikita sa video, tayo mismo yung nakikreate ng content. So dito sa develop an established present, tayo dapat yung may-ari ng video. So dito, kung familiar kayo sa plug for behavior content, usually ito yung isa sa reason, no? Hindi na-detect na yung originality natin kasi gumagamit tayo ng hindi sa ating audio, dinadaving natin or dinadub smash. Pwede ito, but make it sure gamitin natin yung tama na audio. So iwasan natin yung may mga bastos, yung may mga civic issues, yung may sensitive topics na mga audio kung more on dubbing yung inyong content. Follow our rules for politician. Kung kayo naman po ay politician, so alam nyo na to, basahin nyo na lang din to. Only connect to entities that follow our policy. So kung meron kayong mga sponsorship, meron kayong mga deals, meron kayong collaboration, dapat nakakomply din sila sa partner, advertising, community, and content policy. So dito, kapag yung isang brand ay lumalabag sa violation at nakapag-connect kayo at nag-share kayo ng isang content na related sa mga services and products na ino-offer nila, kapag po nagkaroon ng violation yung posibleng affected din po kayo. So, yun, sa content monetization, eto medyo marami ito. Pero hindi ko nababasahin lahat. Mas okay kung ikaw mismo ang magbabasa nito. Sa content, eto, static video, ayan. 'Di ba? Pag nag-upload tayo ng mga pictures or mga status natin na mga kuha gamit ng camera, pwede yung sinasuggest ni Facebook na pwede daw nating i-reels yung ating picture, 'di ba? Magiging reels. Actually, pwede yon kung hindi purpose ay to monetize. Pero kung ang purpose is to monetize, wag na natin gawin or hindi siya advisable. Okay? So, static image poll. So, alam nyo na to, yung may left and right, no? Heart and like, yung mga ganun na post. Or which these two pictures ay mas okay. Yung pinapapili natin, yung viewers, para mag-engage. So, bawal po ito. Slideshow of images. So, familiar na kayo dyan. Alam nyo na yan. Looping video, yung paulit-ulit na isang image. So, looping. So, infinity, yung nangyayari, di ba? Para lang humaba yung video. So, bawal yan. Text montages. Ito naman yung, wag kayong mag-overuse ng mga letters gamit yung tools ni Facebook. So, iwasan natin mag-text montage. So, isearch nyo na lang kung ano yan. Embedded ads. Wag po tayong mag-share ng clips na may mga ads from Facebook. So, hindi siya advisable. Prohibited behavior. Ito, engagement baiting. Ayan. So, yung hindi authentic na engagement. Dapat organic lang po. So, bawal tayong mag-boost, no? Gumamit ng mga machine or technology na mag-amplify ng reactions, views. Bawal po iyon. Pasok po siya sa engagement baiting. Soliciting engagement. Ito naman yung nagpapabayad tayo para, ayun nga, i-boost natin yung isang account. Ganun po yun. So, hinay-hinay lang po. O, itago, wag masyadong vulgar. Okay? Restricted category, content that depicts
or discuss a subject in the following category may face reduced restriction monetization. So bawal natin pag-usapan ito yung debated social issues, yung mga about sa politics, yung sa tragedy or complex, no, objectionable activities. Pwede naman po ito, pero hindi siya advisable para sa akin. Sexual or suggestive activities, strong language, yung alam niyo na, yung bad words. So dapat i-mute natin kung tayo ay may mga ganitong content. I-mute natin. Explicit content. Prohibited categories, misinformation, yung mga misleading medical information, automatic po, demonetize po iyan or hindi po magkakaroon ng monetization. Walang ads, walang stars na marireceive yung isang content kapag po nagkaroon tayo ng violation dyan. So, ito ngayon sa ads on Reels, similar din siya sa in-stream ads. Yun lang din naman yung mababasa natin dito. So, with that guys, no, maraming salamat. Sana unawain natin at intindihin natin itong mga policy na magaganap at magiging effective sa October 6, 2023. Next month na po ito. Kung tayo po ay pasaway at hindi susunod dito, yun, wala tayong magagawa kundi i-accept na tayo ay not eligible to monetize or demonetize ang ating account. Or hindi natin ma-receive yung payout natin. So, ang gawin nyo, guys, please share this video para sa awareness sa lahat ng mga creator, emerging content creator, i-post nyo ito, i-share nyo itong video na to. And guys, thank you so much, no? Malapit na tayong magkaroon ng 100,000 subscriber dito sa YouTube at 410 naman sa Facebook. So maraming salamat and don't forget to subscribe, no? Click the notification bell. Dito tayo una nag-upload sa ating YouTube channel para maging una kayo sa mga update and happenings sa social issues about dito sa Metaverse. Thank you so much. See you again next time. Bye-bye!